Senator Bato de la Rosa papatayin daw ang impeachment. In the spirit of true action, therefore, allow me to end by moving. I respectfully move that in view of its constitutional infirmities and questions on the jurisdiction and authority of the 20th Congress, the verified impeachment complaint against Vice President Sara Zimmerman Duterte be dismissed. Pero isang malaking unos ang hindi nila inaasahan at pararating na laban kay VP Sara at hindi akalaing mangyari ito. Nakatutok ang maraming mga Filipino sa confidential fund na basihan sa impeachment trial kay VP Sara. Ngunit ayon sa abogado ng ICC, may mas malaki pang bomba na umano'y nakatago na posibleng sasabog sa impeachment. I understand. Well, kung ganun, edi inaanayahan ko si VP Sara na dumulog at humarap sa ICC mismo at sabihin niya yung ganyang argumento. Tingnan natin kung pakikinggan siya. Isipin mo ito, isang relihiyosong samahan na kilala sa disiplina at pagkakaisa na may halos 3 milyong kaanib at taglay na magdala ng solidong boto sa bawat eleksyon. Ngayon, sa gitna ng tumitinding tensyon sa pagitan ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. at pangalawang Pangulo Sara Duterte, biglang naging sentro ng usapin ang Iglesia ni Cristong Tatag ni Felix Manalo. Ngunit, ano ba ang totoo? Totoo bang panig ang Iglesia ni Cristo kay VP Sara at gustong tuldukan na ang impeachment nito? Ngunit, nagsalita na ang mga obispo. Halika, atin itong pag-uusapan. Nakakagulat ang matinding revelasyon. Okay, nakagulat talaga. Di inaasahan na sa panig nila ni Senador Bungo at Bato ay mabigo sila na ibasura ang impeachment case laban kay dating Pangulong kay Vice President Sara Duterte. Ngayon, bago tayo pasok sa punto por punto, ito ang nangyari. Totoo bang hindi tinanggap? Totoo bang ganito? Pero pag binigay nila sa atin na certified na, no? Meaning pinirmahan nila at pinirma ng mga may hawak ng dokumento, we can decide based on that. And it will give us time. So to try to articulate the motion, no? I move to amend the motion of Senator De La Rosa to dismiss. And instead, I move that we return the articles of impeachment to the House until such time that they certify to us that they did not violate the Constitution, in particular, the filing of more than one impeachment in a year. And number two, a communication from the 20th Congress that they will pursue the impeachment against the Vice President. So let me stop there, Mr. President, and I hope I stated it correctly. Senator Ontiveros is recognized. Salamat, Mr. Presiding Officer. Para lang mag-ambag pa sa diskusyon, ninonote ko po yung amendment sa motion na ginawa ni Senator Judge De La Rosa at nag-object pa rin po ako sa motion na yan. Pero una po, dun sa point ni Senator Judge De La Rosa na a motion to dismiss is inherent in the powers of every judicial or quasi-judicial body. Hindi po ito totoo. Sa katunayan, maraming rules of procedure actually sinasabi na ang motion to dismiss ay prohibited pleading. Gaya po ng rules of procedure na nag-govern sa mga intercorporate controversies. At kahit pa po kung kailan sila pinapayagan, kung kailan pinapayagan yung motion to dismiss, a motion to dismiss is a litigious motion at hindi po pwedeng i-grant na hindi binibigyan yung affected party ng pagkakataon na marinig. Hindi lang po yan ang gusto kong puntuhin talaga.
Mr. Presiding Officer, the one-year bar rule has already been clarified in the case of Gutierrez versus House of Representatives Committee on Justice, GR number 193459, February 15, 2011, gaya ng kinote din ni Senator Judge Poe. The court in re explained that multiple impeachment complaints can be filed basta't iisang referral lamang sa Committee on Justice ang ginawa. Hindi po nilalabag yung 1987 Constitution. Gutierrez explains the rationale for this, and I quote, ibang quote po sa quote ni Senator Judge Poe, "It becomes clear that the consideration behind the intended limitation refers to the element of time and not to the number of complaints. The impeachable officer should defend himself in only one impeachment proceeding so that he will not be precluded from performing his official functions and duties. Similarly, Congress should run only one impeachment proceeding so as not to leave it with little time to attend to its main work of lawmaking. The doctrine laid down in Francisco that initiation means filing and referral remains congruent to the rationale of the constitutional provision. At sa ating sirkumstansya, Mr. Presiding Officer, iisa lang ang impeachment case na kasalukuyang dinidinig. At precisely, arguments for or against should not be debated by us alone. Kaya nga po't inuulit ko yung posisyon ko na respetuhin natin ang due process at bigyan yung parties ng oportunidad madinig at oras, panahon, isumite yung comments sa isyung ito. Sa totoo lang po, ang proper pleading ay motion to quash, pero hindi naman po ito ginagawa ng Senator Judge. Ito po ay fina-file ng defense. Pareho sa Estrada, impeachment, at Corona, impeachment. Motions to quash were filed by the defense before the impeachment trials. Yung prosecution sa mga kasong iyon ay binigyan ng oportunidad na mag-oppose. At pagkatapos ng lahat ng iyan, ang impeachment courts ay dinismiss yung motions to quash on the basis of presumption of regularity and parliamentary courtesy. Mr. Presiding Officer, kesyo motion to dismiss o motion to remand, isa lang po yan. O motion to return, iisa lang po iyang lahat. It is an effective termination of the impeachment. Remanding is a functional dismissal. Return is a functional dismissal. Para po sa akin, parang dinribble natin ng matagal tapos ipapasa natin ulit ang bola. Hindi po kailangang ibalik ang articles of impeachment sa House of Representatives para hingin ang sagot nila sa isyung ito. Kailangan lang po silang hingan ng komento. Asking the defense to comment fulfills this. Payagan lang natin sila mag-submit ng compliance. That's it. Salamat po, Mr. Presiding Officer. Iyon ang objection ni Senador Hontiveros, mga kapatid. Iyon ang bahagi sa mga pangyayari, no? Sa di inaasahan nila, bala kasi na ipa-dismiss o kaya i-return ang impeachment complaint sa Kongreso, no? Ayun, yan. So, tutukan natin ito, pero dahil ako ang naka-assign ngayon sa punto por punto sa pagkakataong ito, so papasok muna tayo sa punto por punto dahil ako ang magtatapik ngayon, no? Okay? So, pasok muna tayo sa punto por punto sa pagkakataong ito. Okay. Sandali muna. Okay. So, kahit nga napakabanal mo pagdating doon sa misa, pagdating sa rosary, pero pagkatapos nun, nandun ka pa rin sa kamunduhan. Hindi po pwedeng ganun. Dapat makita pa rin dun sa pagbabago mo. May kasabihan nga, di po ba? Repentance is not when you cry. Pansinin niyo po, no? Yung inano ko dati, repentance is not when you see you are crying. Lalo na kung nagdarasal ka. A real repentance
is when you change. Di ba? So, ang tunay na repentance, makikita sa'yo sa pagbabago mo. Mula sa pamilya mo, sa trabaho mo, nakikita ang pagbabago mo. So, yun ang tunay na asin at ilaw ng sanlibutan. Hindi lang yung natututo ka ng mga aral espiritual, katulad natin Panginoon sa Kristo, hindi lang siya nangaral, nakita rin sa kanya yung gawa. Nakita rin sa kanya yung kilos niya na may kabanalan. So, mga brothers and sisters, paalala po sa atin lahat. Sana po tayo lahat dito, hindi lang tayo nakikinig, makikita rin sa atin sa araw-araw na buhay, tayo rin ay maging ilaw ng sanlibutan. Amen. Yun lang po, naway gabayan tayo ng Banal na Espiritu ngayong gabing ito. To God be the glory. Salamat po. Back to you, Bro Jando. And God bless po sa ating magtatapik ngayon. Walang iba kundi si Brother Wendell Talibong. Nandiyan na ba siya, Bro Jando? Silipin ko muna ha kung nandyan na ba si Brother Wendell ha sa Zoom. Tingnan natin. Oy, nandyan na si Brother Wendell. Okay, okay. So ating ibigay kay Brother Wendell Talibong para sa topic ngayong gabi. Brother Wendell, good evening sa iyo. Good evening, Brad Jando at sa ating mga kasama sa Punto por Punto. Balak ko sana na makasama ngayon ang isang Jehovah's Witness na babae. Sandali muna. Jehovah's Witness na convert. Converted siya sa Catholic. Pero bukas, makasama natin siya, na-convert siya sa Catholic, no? Abangan ninyo, makasama, ma-interview natin siya. So, sa pagkakataong ito, mga mahal na kapatid, ating sasagutin na naman muli ang ating mga kapatid sa iba yung pananampalataya, lalo na sa Iglesia ni Kristong Tatag ni Felix Manalo, sa kanilang paulit-ulit na tuligsa at propaganda. Una, dahil idiniklara ng Simbahang Katoliko ang One Holy Catholic Apostolic Roman Church noong taong 1870. Therefore, argumento ng mga ministro, iniwanan daw ng Simbahang Katoliko ang pangalan ng ating Panginoon Jesucristo, ang Iglesia ni Cristo. Ito ang argumento ni Parva. How can we attain salvation of the day of judgment if we remain in the Catholic Apostolic Roman Church? The name of Christ is denied and forgotten. Usapan na sa Biblia, gibasa ko na, Iglesia ni Cristo. Iglesia ni Cristo. Iglesia, Katolika, Apostolika, Romana, Gigimo, 1870, wala ka na sa Biblia. Giganta ang pangalan ni Cristo. Iyon. Kung napansin ninyo mga kapatid na sinabi ni Ramel Parba, the name of Christ was abandoned daw. Dahil idiniklara ng simbahan ang One Holy Catholic Apostolic Roman Church in 1870. Mali po ang propaganda ng mga anti-Catholic, lalo na sa lalo na sa grupo nila ni Felix Manalo. Bakit? Una, yung ginagamit kasi nila na aklat, yung aklat na Discourses on the Apostles' Creed, ito ang mabasa natin. In 1870 at the Vatican Council, the name Roman Catholic Church was proposed, but it was rejected. The bishops assembled unanimously decided upon this official name, the Holy Catholic Apostolic Roman Church, as descriptive of Christ Church. Ito ang iniwasan nila. Ang iniwasan nila at di babasahin ng mga ministro, itong nakasulat
as descriptive of Christ Church. Ano umano ang One Holy Catholic Apostolic Roman Church? Ito'y paglalarawan sa tunay na iglesia ni Kristo. Kaya, kung balikan natin ang kaniyang propaganda na ayon sa kanila, How can we attain salvation of the day of judgment if we remain in the Catholic Apostolic Roman Church? The name of Christ is denied and forgotten. Usa nga sa Biblia, gibasa ko na, Iglesia ni Cristo. Iglesia ni Cristo. Gilista, Katolika, Apostolika, Romana, Gitimo, 1870. Wala ka na sa Biblia. Gitangtang ang pangalan ni Cristo. okay, yon ang argumento ng mga ministro, mga kapatid. Dahil idiniklara ng konsilyo ng Simbahang Katoliko 1870, so therefore, yung One Holy Catholic Apostolic Roman Church, 1870 lang daw lumabas. Pansinin ninyo ang kanilang argumento, ha? Kaya ang kanilang propaganda, noong wala pa ang 1870, wala pang One Holy Catholic o Iglesia Apostolica Katolika Romana. Dahil desisyonan ng mga obispo 1870. Kaya sa mga argumentong yan, research naman pag may time. Bakit? Supalpal sila sa aklat ni Felix Manalo na ang pamagat ay ang sulo sa ikatitiyak na Iglesia Apostolica Katolika Romana. Sa pahina 29-30, ito kasi ang ating mabasa. Si Felix Manalo, ang founder ng INC, ang nagsulat nito. Ang pitsang ito, 325 Anno Domini, ang kauna-unahang ganap at pangkalahatang kapulungan ng buong daigdig na Kristiyano. Sa pulong na ito, sumipot ang bagong relihiyon na siyang pinamamagatang Iglesia Katolika Apostolika Romana. O, asan yung sinabi nila na sa wala pa ang 1870, wala pang Iglesia Apostolika Katolika Romana? Samantalang sa aklat ni Felix Manalo, na ang pamagat ay ang sulo sa ikatitiyak sa Iglesia Apostolika Katolika Romana, 325 Anno Domini, mga kapatid, meron ng Santa Iglesia Apostolica Katolika Romana. Una, kung ang argumento kasi ng mga anti-Catholic, mga mahal nating mga kapatid sa ibayong pananampalataya, na ang simbahang Katoliko ay 1870 idiniklara ng konsilyo ng Vatican, therefore, di dapat paniniwalaan. Di pa nila alam na mula pa sa panahon ng mga apostol, ang unang konsilyo na mabasa natin sa Gawa Kapitulo 15, ginanap sa Jerusalem. At pagkatapos sa naturang konsilyo, meron silang mga napagpasyahan. At ito ay kanilang ipaabot sa mga kapatiran at inutosang sundin kung ano ang pasya sa naturang konsilyo. Saan yan mabasa? Gawa Kapitulo 16, versikulo 4. Sa bawat lungsod na kanilang dalawin, pinaalam nila sa mga kapatid ang pasya ng mga apostol at mga pinuno ng iglesia sa Jerusalem at inutos na sundin iyon. Mabasa ba natin na binigyan lang sila ng Biblia? Wala pang Biblia noon. Bakit wala pang Biblia? Una, tulad sa INC, alam niyo naman, wala silang sariling Biblia, di po ba? No? Mismo ang INC nagsabi, wala silang sariling Biblia. Okay. So, una mga kapatid, ang Biblia, di naman sarili yan, namimili lang ang iglesia.
produkto yan sa authority ng simbahan. Dumaan sa iba't ibang konselyo. Kung ang marks of the true church, ang palatandaan sa tunay na Iglesia ni Cristo, one Holy Catholic Apostolic Roman Church, ay idiniklara sa konsilyo, hindi yan ibig sabihin na ang konselyo ang nag-imbento, kundi idiniklara lang ang di mabagong katotohanan. Dahil kung tingnan natin ang Biblia, mismo sa kanilang Pasugo Magazine, alam nyo ba na ang Biblia na hawak nila at sa iba't ibang sikta ay produkto yan sa konsilyo ng simbahan. Silipin natin ang Pasugo Magazine 1951 sa Iglesia ni Cristo. Ito sa pahina 27. Ang konsilyo ng Trento noong 1546 ay nagpapahayag na ang lahat na aklat ng matanda at bagong tipan na nasa Bibliang Katoliko ay mga banal at naaayon sa batas. So ano daw? Kailan? Noong 1546. Ano ang sabi? Na ang mga aklat sa matanda at bagong tipan na nasa Bibliang Katoliko ay mga banal. Ibig po ba sabihin na dahil idiniklara sa konselyo ng Trento 1546, ang pagiging banal sa mga aklat na ito ay nagsimula sa deklarasyon? Mali. Kundi, mga kapatid, idiniklara lang ng konselyo ang di mabagong katotohanan na itong mga aklat sa matanda at bagong tipan ay talagang banal. Kinopya lang nila. Hindi lang yan. Ito pa, mga kapatid, sa kanilang Pasugo Magazine. Balikan natin ang Pasugo Magazine, Hunyo 1941, page 27. Ang batas ng Iglesia Katolika, mataimtim at maingat na sinisiyasat at tinitiyak ng konselyo ay siya ring nasa mga talaan ng mga banal na aklat na inihayag ng konselyo ng Florencia noong 1441, Cartago noong taong 397, Hippo noong taong 393, Laodicea noong taong 363, at ng mga Papa Inocencio noong taong 401, Hormidas noong taong 514-523, Gelasius noong taong 492-496, at ng Papa Damaso noong taong 360. See? Napansin nyo ba? Ang Biblia na dala nila ay produkto sa otoridad ng simbahang Katoliko. Kaya kung ang argumento nila na dahil idiniklara ng simbahang Katoliko, lalo na ang One Holy Catholic Apostolic Roman Church idiniklara sa iba't ibang konsilyo, therefore hindi daw umano paniniwalaan, mali po. Dahil ang katotohanan, mga kapatid, tama na idiniklara yan sa iba't ibang konsilyo dahil ang ating simbahan, ang tunay na iglesyang tatag ng ating Panginoon Jesucristo ay inutusan ng ating Panginoon Jesucristo sa Mateo 28:19 na turuan ang lahat. Kaya sa pamamagitan ng simbahan ay itinuturo na ito'y dugma di mabagong katotohanan, at by defining a dogma does not mean that the Catholics have to believe some truths. It means only that the church now thinks it necessary to state the truth in clear terms. Okay. Ngayon, balikan natin si Parba sa kanyang pahayag. How can we attain salvation of the day of judgment if we remain in the Catholic Apostolic Roman Church? The name of Christ is denied and forgotten. Usa man nga sa Biblia, gibasa ko na, Iglesia ni Cristo.
Iglesia ni Cristo, Gilisan, Katolika, Apostolika, Romana, Gigimoro, 1870, wala ka na sa Biblia. Gitangtang ang pangalan ni Cristo. Tingnan natin kung talaga bang tinanggal ang pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Siya mismo ang pakinggan natin. Ito, mga mahal na kapatid, mas mabuti na si Parba mismo ang pakinggan natin dito. Ito. Matod sa ilang libro, kinsa invento sa pangalang Katolika. Gusto ko? Yeah? It was first used by Saint Ignatius. Catholic is the ancient name by which the Church of Christ has been known for 19th centuries. It was first used by Saint Ignatius, Bishop of Antioch in Syria. Pagkatapos, the church founded by Christ is here for the first time called the Catholic Church. Saint Ignatius invented the name. Yan. Ang pinagdikdikan talaga nila, St. Ignatius invented the name. Yon mga kapatid. Ngayon, dahil yon ang pinagdikdikan nila na St. Ignatius invented the name, ang tanong diyan, si St. Ignacio ba ang nagtatag sa simbahang Katoliko? Nang sinabi ng ating Panginoong Hesukristo sa Mateo Kapitulo 16:18, et higo dico quiato is Petros, et soperam Petram edificabo ecclesiam iam, et portain perinun praebilabot adversos iam. Tanong, pinangalanan na ba yon ni San Pablo sa Roma 16:16 na Iglesia ni Cristo? Agad-agad hindi. Tumakbo pa ang ilang taon. Sino ang nag-imbento sa Iglesia ni Cristo? Walang iba si San Pablo, Roma 16:16 na inangkin at inagaw nila. Balikan muna natin mga mahal na kapatid. Dahil palagi nilang binanggit si San Ignacio. Mas mabuting pag-aralan din dahil ginamit nila mga kasaysayan. Sino ba si San Ignacio? Ayon sa aklat na ang pamagat, The Church in the New Testament, makilala natin kung sino si San Ignacio. Bakit? Ito po ang ating mabasa mga mahal na kapatid. Ayon sa naturang aklat, the work had been taken on by successors long before the death of John, but the sub-apostolic age only really begins when the revelation of the apostles closes. Probably, the most outstanding figure of this time, immediately after the apostles, is Ignatius, the second bishop of Antioch, after the departure of St. Peter for Rome. He had been a disciple of St. John at Ephesus, together with St. Polycarp, who became bishop of Smyrna. So ano daw? Mga mahal na kapatid, malinaw na si San Ignacio pala na palaging ginagamit ng mga INC ay pinatunayan nila na ano? Na ang Katoliko ang tunay. Dahil si San Ignacio, disipulo pala ni San Juan Evangelista. Kaya mag-ingat dahil ang mga aklat Katoliko pinag-chap-chap nila, lalo na eto mga kapatid. Wala sa gisulti sa pari. Diya, ang wikang Katolika, libro ito, na pari, ay salitang Griego. Ang ibig sabihin ay pandaigdig o pangkalahatan. Bagamat hindi ginamit ng Panginoon ni Kristo at ng mga apostoles ang katagang ito. Ayan. Napansin niyo? Ito ang gagamitin na. Mag-ingat mga CFD sa debate kung iglesia ang kaharap ninyo. Gagamitin nila.
may aklat katoliko na ang may akda ay si Monsignor o si Abriol. Ito ang mabasa na ang wikang katoliko ay salitang Grego na ang ibig sabihin ay pandaigdig o pansanlibutan. Bagamat hindi ginagamit ng Panginoon at ng mga apostol ang katagang ito. Sangayon ka ba dito? May karugtong yan, na booking yan kay Father sa debate ni Father Darwin. Mga kapatid, ngayong araw na ito ay ika-7 taon na anibersaryo sa brutal na pagpatay kay Father Richmond Nelo. Si Father Richmond Nelo haharap sana ng magidoong debate versus Iglesia ni Cristo. Si Ramel Parba sana. Noong nasa Iglesia pa si Ramel Parba, siya sana ang kaharap. Ako, si Brad Paul at si Father Darwin, mga kasama natin, lalo na si Bro Eric sa National Office, Romero, ang magiging mag-assess kay Father Nilo sa naturang debate. Pero, petsa 10 Hunyo, ika-7 taon na ngayon, brutal na pinatay siya sa loob mismo ng kapilya. Isali natin siya sa panalangin. Okay, ito mga kapatid. So, nahuli siya ni Father Darwin dahil pinutol. Hanggat mo itong libro, pare, ang wikang katoliko ay salitang Grego. Ibig sabihin ang kalahatan. Bagamat hindi ginamit ng Panginoon o ni Kristo at ng mga apostol ang katagang ito. Hanggat mo ito, hindi. Oo na nga, ay inom na ko kaganina. Ngayon na to botlon. Oo, natubag ko Mr. Moderator. Atong tiwason. Tiwason na to. Kay INC incomplete man. No words, no signs. Ngayon din bagabat, hindi ginamit ng Panginoon at ng mga apostoles. Di mga i-period ka naman eh. Anong imong i-period? Mo na ma-period, imong pagsabot. Palayon. Katagang ito ang diwa ng kanilang mga gawain at utos ay katolika o pangdaigdigan at pangkalahatan. Inyong gawing alagad ang lahat ng bansa. So klaro, Catholic. Iritso lang lang ibasa. Mo nang aaron na kompleto, para dili ma-incomplete ba? INC. Yan, kaya diyan pa lang mga kapatid, booking na sila kay Father Darwin, di ba? No, sa ginamit nitong mga INC. Booking sila kay Father Darwin sa pagputol-putol nila. At ginamit pa nila itong aklat para idugtong-dugtong ang Apostolic Church daw. Ito ang binasa ng ministro. Pakinggan natin si Hanggang mo itong libro, Nya kanang terminong apostolika. Diyan man nagidugang. Tanaw niyo ha, wala niya simbol nga bisikleta. Dili ko na personal ha. Di mo ba mo invento sakyanan kasi bisikleta na ibawan. O yan. Ginoon dire, palila sa 62. Di naman po gitusok, gisunod kanang terminong apostoliko. Libro ni sa Simbahan Katolika. Ginoon dire, ang kredong ni sila, Nicene Creed. Yari, 325 AD sa Concilio sa Nicea, yung Nicea, yan ang Iznik, Turkey. Karon, ang salitang apostoliko ay idinagdag sa pagsasalarawan sa simbahan. Di ginugal ng termino apostoliko. 325 lang na, Concilio sa Nicea. So, Katolika, almost year 110. 325. Apostolika. Oh, ayan mga kapatid, no?
sa paggamit nila sa aklat. Ba't diniklara ng konsilyo ng Nicaea na isa sa mga palatandaan sa tunay na iglesyang tatag ng ating Panginoong Jesucristo ay must be apostolic. May binasa sila diyan pero may iniwasan. Dahil sa aklat na binasa nila mga kapatid, the Creed, mabasa kasi na during that time may mga erehe na walang koneksyon sa mga apostoles. At nag-aangkin tulad ni Felix Manalo o Kibuloy na nakatanggap sila direkta ng otoridad sa Panginoon. Kaya nga idiniklara. Ito ang nakasulat. In the Nicene Creed, the word apostolic is added in describing the church. This was stressed against a certain heresies of the 4th century, whose followers preached that they had received a special divine knowledge, truth, which the apostles themselves did not. O imagine, mga erehe noon na nagdeklara na sila'y nakatanggap daw umano, ng direktang otoridad sa taong 325, meron na mga erehe. Di na bago itong mga sumulpot na sikta ngayon. Kaya, nilinaw ng konselyo na the true church founded by Christ must be apostolic in origin. Kaya nga kung tingnan natin mga mahal na kapatid, ang mabasa sa aklat mismo ng gawa. No? Ito po ang mabasa natin sa gawa. Kung pansinin ninyo. So now we must choose another man to take Judas' place. It must be someone who had been with us all the time that were with the Lord Jesus. So they nominated 2 men, Joseph called Barsabas, also known as Justus, and Matthias. Then they cast a lot. And in this way, Matthias was chosen and became an apostle with the other 11. So, yun mga kapatid, na kahit namatay na si Judas, may papalit. So, since ang paglagay ng tao sa nabakanting posisyon mga kapatid ay paniniwala ng mga apostolis noon pa man, kaya matitiyak natin mga mahal na kapatid na kung matapos ang kanilang buhay, kung sila'y lumisan o sila'y namatay, ang kanilang posisyon, ang kanilang authority ay maipasa ito sa ibang tao na kapalit sa kanila, ibig sabihin, successor sa kanila. Ngayon, mula ni San Pedro hanggang ngayon, meron na tayong 266 na Santo Papa, si Pope Leo XIV. Yeah? Oh. So, yun ang simbahang katoliko. Apostolic na may karugtong talaga sa mga apostolic, unbroken line of succession. Tanging simbahang katoliko lamang mga kapatid ang may legit and genuine apostolic origin. Di yan makita sa mga siktang tatag lamang ng tao. Mula sa ating mga kaparian, mula sa ating mga obispo, sa Santo Papa, ang simbahang katoliko ay may tinatawag na unbroken line of succession. Ibig sabihin, ang Papa sa Roma na si Pope Leo XIV, ika-266 na Santo Papa mula pa sa panahon ni San Pedro. Webster's Dictionary, page 544, Peter, masculine proper name, Simon Peter, fisherman of Galilee and one of the 12 apostles.
and the first Pope of the Roman Catholic Church. So, ang obispo at patriarka ng Constantinople naman, historically, successor ni San Andres. Ang patriarka naman ng Alexandria, yung tinatawag na Coptic Catholic, historically, successor siya ni Apostol San Marcos. Ang obispo o patriarka ng Armenia, mga kapatid, yung tinatawag na Armenian Catholic Church, historically, successor sila sa apostol na si San Bartolome. At ang obispo naman at patriarka ng Iraq, yung tinatawag na Chaldean Catholic Church, historically, successor sila ni Apostol Santo Tomas at San Mateo. Samantalang ang obispo at patriarka sa Jerusalem, historically, successor ni Santiago. Ang obispo at patriarka ng Damasco, yung tinatawag na Syriac Catholic Church, historically, successor sila ni San Tomas at ni San Mateo. Yon ang tinatawag na unbroken line of succession. Wala yan sa siktang tatag lamang ng tao. Okay, tuloy natin. Dahil may ginagamit pa dito na aklat Katoliko, eto pa. Yan ang Romana. Pabalik ka sa libro, sa Biblia ng Madrid, Roman Catholic, Reverend Ordenador, kay Father Fernando Sotene. The Council of Trent. Trento. Kung matawagin niyo sa ilang mga konsilyo, 1545 AD yun. AD ha? 1545, 16th century. Ano sa mga nakabot na si Magellan? 1521. Agad niyo sa Biblia, the Council of Trent made Roman part of the official title of the church. Ano sa naman na nag-i-intra ng pangalang Romana? 1545 sa konsilyo sa Trento. So sa iba, Iglesia, 110, 325, tapos 1545. Nakasunod na ang Katolisismo din, tapos 1521. Sa pamamagitan ni Magellan, nakasunod na ang Iglesia, pero that time, wala agad ang pangalan Romana. Wala na. Imagine, at that time daw, wala pang pangalan na Romana, pumasok na ang iglesia. Ngunit, wala pang pangalang Romana sa panahong yaon. Mali po. Dahil, kung balikan natin, research naman pang may time, ano po ba ang mabasa sa aklat ni Felix Manalo? Tingnan natin balikan natin yung aklat ni Felix Manalo. Kung wala bang tinatawag na Roman, yung ang sulo. Ito, balikan natin ang aklat ni Felix Manalo, ang sulo. Dahil ayon kay Ramel Parba, na pagdating daw umano sa mga Espanyol, wala pang Roman. Balikan natin ito, mga kapatid. Kaya basa-basa naman pag may time. Research pag may time. Ang petsang ito, si Felix Manalo mismo ang nagsulat nito. Ang petsang ito, 325. Anno Domini, ang unang ganap na pangkalahatang kapulungan ng buong daigdig na Kristiyano. Sa pulong na ito, sumipot ang bagong relihiyon na siyang pinamagatang Iglesia Apostolika Katolika Romana. Abay, sinalungat niya ang kaniyang amo. Sabi niya, wala pang Romana sa panahon sa pagdating ng mga apostol. Pero sa aklat ni Felix Manalo, ang sulo, 325 pinangalanan ni Felix Manalo, Santa Iglesia Apostolika Katolika Romana. At bakit Roman? Si Parba na naman ang ating pasasagutin.
Religion, doctrine, and practice. Page 454. The word Catholic, Roman, sorry. The word Roman being added to indicate that it is in communion with the visible group. O, see? Yun pala ang ibig sabihin bakit na tinatawag na Roman. In order to indicate the communion of the Bishop of Rome. Sino po ba ang nag-utos kay San Pablo na mula sa Jerusalem, siya ay magiging saksi patungong Roma? Ito ang mabasa natin sa Gawa Kapitulo 23:11. Ang salita ng Diyos ng sumunod na gabi. Lumapit sa kaniya ang Panginoon at sinabi, Pablo, lakasan mo ang iyong loob sapagkat kung paano ka nagpatotoo patungkol sa akin sa Jerusalem, gayon din ang gawin mong pagpatotoo sa Roma. So, sino ang nag-utos na mula sa Jerusalem ang kanyang iglesia ay ipatotoo din sa Roma? Ang ating Panginoong Hesukristo. At ano ang resulta sa pagpatotoo ni San Pablo sa iglesia doon sa mula sa Jerusalem patungong Roma? Ito ang sabi ni San Pablo sa Roma Kapitulo 1, 7-8. Sa lahat ninyong nangasa Roma, mga iniibig ng Diyos, tinawag na mga banal, sumainyo nawa ang biyaya at ang kapayapaang mula sa Diyos na ating Ama at Panginoong Hesukristo. Kauna-unahan ay nagpapasalamat ako sa aking Diyos sa pamamagitan ni Hesukristo tungkol sa inyong lahat, na ang inyong pananampalataya ay nabantog sa buong sanlibutan. Ano daw? Ang inyong pananampalataya ay nabantog sa buong sanlibutan. Tanong, sino po ba ang katuparan na ang pananampalataya ay nabantog sa buong sanlibutan? Walang iba mga kapatid. Walang iba kundi ang simbahang Katoliko. Dahil ang ibang mga kapatid natin na nasa iba yung pananampalataya, sila'y galing lamang sa Pilipinas, yung iba'y sa Amerika, yung iba'y sa Germany, pero walang kaugnayan sa iglesyang tatag ng ating Panginoon Jesucristo. Napansin niyo, ang daming mga aklat na ginagamit nila, pinag-chop-chop nila agin sa pananampalataya ng simbahang Katoliko. Kaya, kung di natin pag-aralan ang ating pananampalataya at di natin pag-aralan ang ating katesismo, anong resulta? Para tayong lubo na hangin lamang ang laman. At dahil hangin lamang ang laman sa naturang lubo, abay magaan lang yan. Kung saan ang ihip ng hangin, doon lilipad. Delikado ang ganung uri na Kristiyano. Kaya sa mga nagsubaybay ngayon, alin ang pipiliin ninyo, mga mahal na kapatid? Alin ang sundin ninyo? Yung tunay na iglesyang tatag ng ating Panginoon Jesucristo na mismo ang mga ministro nagpatunay ng Iglesia Katolika ay siyang unang iglesia ni Kristo o yung squatter lang sa pangalan? Balikan natin sila. Ito po. Mali po ang pagkaunawa nitong si Talibong. At ang Iglesia Katolika bilang isang organisasyon o samahang pangrelihiyon, yan po ang organisasyon. Pagka sinusi pabalik, yan ang dating Iglesia ni Kristo. Yan ang dating Iglesia ni Kristo. Yan ang dating Iglesia ni Kristo. Hindi po totoo yan. Mali po ang pagkaunawa nitong si Talibong. Talaga pong ang Iglesia Katolika Apostolika Romana, talaga pong sa pasimula, yan ang Iglesia ni Kristo.
Oh, so, see? Alin ang pipiliin ninyo? Mga kapatid, huwag ninyong huwag kayong magsarado sa inyong isipan. Dahil minsan lang tayo daraan sa mundong ito. Ang pagkadaya maranasan sa iba't ibang paraan. Ulitin ko, napakadelikado pag madaya tayo sa pananampalataya dahil nanganganib pati ang ating kaluluwa. To make his message known is our responsibility. So here we are to pledge our lives to